Hello guys! What's up? Diba? Mada Pera Online Cash Loan under ng Zinner Lending Inc. Nakautang na ba kayo dito? Bagong-bago na naman to kasi mga ka-Insta-Review. At ayon pa nga dito sa kanilang app ay pwedeng umutang hanggang 50,000 pesos. Totoo ba? Makakautang ba talaga hanggang 50,000 pesos sa loan app na ito? At dahil nga bagong-bago na naman to na nakita ko sa Google Play Store, kaya syempre dinownload ko na naman para ma-check nga kung paano ito magpautang. Pero bagong lahat mga ka-Insta-Review, i-share ko nga lang sa inyo itong pinakustomize ko na damit. Dahil nga magdi-December na mga ka-Insta-Review, baka meron sa inyo yung gustong magpa-customize ng damit para sa family t-shirt, di ba? Or gusto nyo magkakapareho ng design, di ba? So, pwede kayong magpa-customize sa Shopee mismo and napakadali. Parang 3 to 4 days lang, dineliver nila agad-agad itong pina-customize ko nga ng damit. Hindi lang to, marami pang iba kasi yun yung ginagamit ko nga kapag ako nagva-vlog. May purple, meron ding black. So, i-check nyo na lang din yung link na makikita nyo dyan sa baba. I-click nyo lang yan para may route kayo sa official Shopee store nila. Going back, itong Mada Pera Online Cash Loan nga, itong share ko sa inyo under ng Zinner Lending Inc. So, ito may 4.5 star, di ba? Hindi pa ganun kadami din yung nagtry na umutang dito, mga ka-interview. Pero, yun nga, bago yun, i-check muna natin itong review. So, lagi tayo dito sa critical kasi dito mo makita talaga yung mga legit na nagtry na umutang dito. Sabi ng isa, ang tagal ng kuno review kung eligible after they're rejected, ask you to come again and reapply again sa kanila, pero hindi na ako bumalik. Kung mapapansin nyo nga, 630 reviews lang, ibig sabihin hindi pa talaga ganun kadami yung nagtry nga na umutang sa loan app na ito. Ito mga ka-interview ha, isa sa mga lagi kong tinitignan kapag nag-apply ako ng mga iba't ibang loan app ay yung about the app. Ang loan app nga na ito ay under ng Zinner or Zinner Lending Inc. So, meron daw itong nakalagay na SEC registration number. Pero, ayan, i-check nga natin sa SEC kung talaga ba na-registered sila sa Securities and Exchange Commission. Mabas naman na itong company name, Zinner Lending Inc. doing business under the name and style of Popiso, Molipera, and Key Loan. Date registered at status registered naman daw. Meron pa silang secondary license to operate nga. So, ibig sabihin, may karapatan daw talaga sila na magpautang. Kaya lang kasi mga ka-interview ha, hindi porket registered sa Securities and Exchange Commission ay okay na talaga magpautang, di ba? Kasi karamihan sa mga loan app ngayon, maraming registered sa SEC pero nilalabag naman nila yung kung paano talaga maningil sa mga kliyente. Nagkakaroon pa rin ng harassment kaya hindi natin masabi na legit yung isang loan app. Sa makautang dito, kailangan syempre ilagay yung valid number na naman or mobile number. Alam nyo ba, itong nag-send sa akin ng one-time password or verification code ay Mada Loan. So, di ba may Mada Loan din na isang loan app na I think nawala na sa Google Play Store. Pero nagtaka na lang din ako, bakit yung nag-send sa akin ay Mada Loan? Di ba? So, ibig sabihin sister company or nagpalit lang ng pangalan kasi yung nagsisend ng verification code ay Mada Loan pa rin. Nuloy kong umutang dito, 28,000 daw yung pwedeng mautang, 91 to 180 days or 3 months mahigit yung terms na ino-offer. At kailangan daw din pag-upload ng isang valid government ID. Ito yung mga ID na tinatanggap. Driver's license, pag-ibig, voters, GSIS, UMID, SSS, yung PRC ID, yung passport. Dito civil status, degree of education. At kailangan din syempre hindi nawawala yung paglalagay nga ng contact references. Dito, 3 lang yung hinahanap na personal references pero kailangan daw ilagay yung Facebook username. Gcash yung pinili ko dito na payout channel. Pwede rin daw sa GrabPay at sa iba. Manual review daw na naman. So just a heads up, verifying all the details take a bit of time. Maabot daw ito ng 12 hours. Ba? So ang haba naman yung 12 hours na aantayin ko para umutang sa loan app na ito. Kaya ibig sabihin, totoo talaga, yung review din ng iba't ibang nag-try na umutang dito, napakatagal talaga yung processing time nito, pero ang ending, declined lang. Sabi ba nga nung isa, pinatagal pa, rejected naman pala. Diba? So, yun din yung nangyari sa akin, na after 2 oras, binalikan ko yung app, under review pa rin daw yung loan application ko, dito nga sa Mada Pera Online Cash Loan under ng Zinner Lending Inc. Pero kasi, parang nakakaduda lang itong mga ka-interview, kasi Mada Pera Online Cash Loan, pero ang nag-send sa akin ng verification code ay Mada Loan. Tapos yung Mada Loan, di ba dati, may Mada Loan din na nawala sa Google Play Store. Siguro sister company sila or nagpalit lang ng pangalan or nagkataon lang, di ba? So parang nagkakaroon lang ako ng question, bakit ganon? Di ba? Pero kasi yung mga iba't ibang loan app naman talaga, parang papalit-palit lang yan ng pangalan. Isang loan app pa rin mga ka-interview na hindi magandang utangan
Kasi minsan ang hirap lang, kagaya ko, parang nirisk ko lahat yung information ko, maging yung ID ko, nag-upload ako ng isang ID, undergo ako ng facial verification, tapos, ang ending, declined yung loan application ko. At sana naman hindi nila gamitin, di ba, sa hindi maganda yung mga infos ko na nakalagay nga dito sa kanilang app. So, yun na nga mga ka-interview, isang loan app na naman hindi magandang utangan at ayon nga sa mga nakapag-try dito at based na rin sa experience ko, sobrang tagal talaga yung pag-process nila. 2 hours kasi yung nakalipas, binalikan ko itong Mada Pera Online Cash Loan. Ganun pa rin under review. Siguro totoo talaga yung reviews nga ng mga iba na talagang abutin ng 12 hours or mahigit or isang araw pa, tapos declined lang din pala yung status ng loan application. Kaya hindi siya maasahan sa emergency na pangangailangan. Pero kung sakali man na mabilis mag-process or mag-approve yung loan app na ito, again, hindi ko pa rin i-recommend sa inyo kasi halos karaniwan sa iba't ibang mga loan app ngayon na nagsisilabasan sa Google Play Store or sa App Store ay hindi talaga maganda magpautang. Lalong-lalo sa matataas na interest or yung mga charges, yung mga fees, napaka-short term at laging may harassment issues yung mga bagong loan app. Okay? Nasa sa inyo pa rin yung desisyon kung ida-download nyo to. Pero para sa akin, hindi siya worth it na utangan mga ka-interview. Hindi ako liable sa anumang desisyon na gagawin nyo mga ka-interview. So ayan, thank you for watching. Please don't forget nga to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share itong video natin ha. At i-click nyo din yung bell icon dyan sa baba para maging updated kayo sa mga susunod na videos na gagawin natin tungkol nga sa iba't ibang mga pautangan online para heads up ko lang din kayo bago nyo pa i-download or utangan yung isang loan app. So yan lang. Thank you guys for watching at see you sa next video. Bye!